Nakita naman natin ng malinaw sa footage na kamay ni Miss Adrian Ong at hindi kay Skylight Ong ang nagtulak kay Quintores dahilan upang ito ay aksidenteng mahulog sa hagdan. Your Honor. Tiningnan muna ng lawyer si Skylight bago ito nagpatuloy. Perjury or lying under oath ang magiging kaso ni Mr. Quintores dahil sa kabila ng pagsumpa niyang magsasabi siya ng katotohanan sa korteng ito. Nagsinungaling siya. Perjury or lying under oath at manipulating of evidences ang dapat na isang palaban kay Adrian Ong. Hindi na kailangan pa ng mahabang paliwanag. Malinaw na nagkasala siya. Ibinasura ng korte ang kaso laban kay Skylight at binuksan ang mga kaso laban kina Adrian at Kin. Sa wakas, nanggigigil na siyang hawakan ng baby niya. Ngunit nagpigil si Dos. Tuwang-tuwa siya dahil naiuwi na rin niya ito. Subalit naglaho ang ngiti niya nang mapansin niyang masama ang mukha ni Skylight pagkapasok nila sa apartment. She remained standing just after the door, observing every corner of the house. Pinagdikit ni Dylan Eros ang kanyang mga labi. Hindi niya malaman ang kanyang sasabihin kaya nagkamot na lang siya ng ulo. Sorry kasi magpapaliwanag na sana siya. Subalit siningitan siya nito kaagad. Kasi hindi ka marunong maglinis? Hindi ka marunong mag-ayos? Napabuntong hininga ito. Halatang nababawasan na ang pasensya. Siya naman ay nahihiyang ngumiti na lang. Nagmadali siyang lumabas ng umagang iyon dahil sa trial kaya hindi na siya nakapagsinop. Nagkalat ang mga damit niya sa sofa, ang baby bottles, mga pinagbalutan ng chips, beer cans, baso at saucer sa center table. Halata ring hindi na awalisan ng sahig ng mga ilang araw dahil kita ang mga dumi roon at maski marka ng mga paa at sapatos. Alanganin siyang ngumiti at bahagyang yumuko. Sorry, Skylight. Sa pangalawang pagkakataon, pinutol nito ang linya niya. Parang ayaw yata siya nitong pagsalitain. Kunin mo na si Eos kay Nympha. Ako nang bahala sa mga kalat mo. She emphasized her last few words. Lalong nahiya si Dos. Tumungo siya at tumalikod na upang makalabas ng muli. Sorry talaga. Mahina niyang sambit bago siya nagsimulang humakbang. Gusto niyang suntukin ang mukha niya kung hindi lang niya naiisip kung gaano iyon kasakit. Nakakahiya siya. Si Skylight pa ang maglilinis sa mga iniwan niyang dumi. Alam niyang hindi lang sa sala nagtatapos ang mga iyon. Nakatambak pa ang mga hugasin sa lababo. Inubos niya ang laman ng ref. Mas marumi na naman sa kwarto dahil hindi pa niya naitapon ang mga nagamit na diapers ng baby. Hindi na lang siya nahiya. Tuluyan na siyang nakalagpas sa pintuan nang tawagin siya ni Skylight sa kanyang palayaw. Dos! Mabilis pa sa 4:00 niya itong nilingon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ginagawa ni Skylight. May iniwagayway itong piraso ng kanyang damit na malamang ay pinulot nito sa ibabaw ng sofa. Ang kasuotang iyon ay sa kanya. Obvious naman. He abruptly went in again and grabbed his used underwear from the woman's hand. Itinago niya iyon sa kanyang likod. Sinadya ng kaharap niyang paningkitan siya ng mga mata. Ano pang itinatago mo sa akin, Dylan Eros? Nakita ko na ang lahat sa'yo. Nakita ko na pati yung... She was shut quiet bago pa man niya masabi ang bagay na iyon. Dylan Eros shut her mouth by dipping his lips to hers. Smack lang iyon, ngunit pareho silang tila na ubusan ng hininga. Naghari ang katahimikan. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin kaya umatras na lamang siya. Ngunit bago pa man niya mailayo ang kanyang sarili sa babae, ito na ang lumapit sa kanya. Nanigas ang kanyang likuran nang maramdaman niya ang katawan nito. To his dismay, yakap lang ang ginanti ng babae sa kanya. Akala niya hahalikan rin siya nito. Gayunpaman, yumakap din siya pabalik at marahang hinagod ang likuran ng babae. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, nagising ang diwa ni Skylight dahil sa isang banayad, ngunit napakalalim na halik mula sa malambot na labing naglakas ng loob, manamantala sa labi niya. She's awake, yet she can't open her eyes. Kaya naman niyang ibuka sana ang kanyang mga mata, ngunit nag-aalangan siya. Nag-aalangan siyang baka pag ginawa niya iyon at nagtagpo ang mga mata nila, mapuputol ang eksena. Bagay na tila ayaw ng katawan niyang mangyari. Saradong-sarado ang mga mata niya. Hindi siya gumagalaw. Subalit ramdam na ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib.
pati na rin ang tibok ng puso ng lalaking nasa taas niya. Because of that, pretty much nervously excited feelings, she absent-mindedly opened her lips, causing him to kiss her deeper and more passionate. Sa halip na kontrahin niya ang ginagawa nito at magprotesta siya, sinabayan pa niya ang galaw nito. Nagulat siya sa kanyang sarili, hindi niya akalaing pagbibigyan niya ang lalaking ito. Siguro ay dahil may kakaiba siyang nararamdaman para dito na hindi pa niya masyadong napagtatanto, o dahil napakagaling lang nitong humalik. Hindi niya alam. Basta nag-e-enjoy siya nung mga oras na iyon. The kiss went carnal. Pakiramdam niya sa sabog na ang dibdib niya sa kaba, pero buong puso niya itong tinanggap. Their tongues met. Yun lang yata yung unang beses na ginawa niya iyon sa buong buhay niya. His kisses were far better than Kin's, if she will going to compare them. She was never been kissed like that, as far as she could remember. But that lips, that taste is somehow familiar. Tahimik siyang nagprotesta nang tumigil ito sa paghalik sa kanyang labi. Akala niya titigil na talaga ito. Akala niya aalis na ito at iiwan siya nitong bigo at nakabitin sa ere. Pero hindi. Tumigil ito sa paghalik sa kanyang labi para mahagkan siya nito sa kanyang leeg. A sweet moan accidentally escaped from her vocal cords when he gently sucked a part of her sensitive spot. Nagsilbing signal iyon para sa lalaki na ibaba pa ang mga halik mula sa leeg. Tila nanindig ang balahibo niya nang maramdaman niya ang labi nito sa taas ng kanyang dibdib, habang pilit nitong ibinababa ang kwelyo ng suot niyang pantulog. Then he started unbuttoning it. Wala pa rin siyang imik, nakapikit pa rin siya. She gazed on air the moment he reached the base of her right breast. Gulat siyang napamulat. Maliwanag na sa labas at wala namang kakaibang nangyari sa kanya maliban sa kakatuwang panaginip na iyon. Oo, naniniwala siyang panaginip lamang iyon dahil nasa ayos naman ang kanyang suot. Suminghap siya. Muling huminga at muling pumikit. Kahit maliwanag na, masyado pang maaga para siya ay bumangon. Tulog pa din naman ang baby niyang nasa crib. Nakailag si Dos nang may lumipad na lumang notebook sa kanyang harapan pagpasok na papasok niya sa loob ng kwarto. Tumama iyon sa dingding at lumagapak sa sahig. Itapon mo nga pati yan. Utos sa kanya ni Skylight. Kasalukuyan itong nagkakalkal ng gamit sa mga drawer nito at tinatanggal ang mga hindi na kailangan o luma na. 2 buwan na silang literal na nakatira sa iisang bahay, ngunit hindi pa siya nakaka-score. Paminsan-minsan lang kung magkaroon sila ng physical contact at yun ay tuwing aksidenteng nagdidikit lamang ang kanyang mga braso o kamay. Dati, hindi naman siya mahiyain. Hindi naman siya nag-aalangan dumikit o makipaglandian sa babae. Subalit pagdating kay Skylight, sobrang natutorpe siya. Nagagawa lang niyang magnakaw ng halik dito tuwing tulog na tulog ito sa gabi. Para magnanakaw pa siyang pumapasok sa kwarto upang magawa iyon. Nung huli niyang ginawa iyon, muntik na siyang makalimot. Muntik-muntikan na niya itong nagahasa. Buti na lang nagising pa siya sa katotohanan. He just went to the bathroom after that para mailabas ang dapat niyang ilabas. Mula sa babae, bumaba ang tingin niya sa sahig. Yumuko siya upang pulutin itong ibinatong libro nito sa kanya. Nangiangat na sana niya iyon, napansin niya ang isang lumang picture na nakasingit sa mga pages niyon at papahulog na. He picked the picture up instead of the notebook. 2 bata, babae at lalaki, ang nasa larawan. Mas maliit yung babae, mas bata ito. Mga mata pa lang nito na bahagyang magbibilog, makikilala na agad ito na ito ay si Skylight. She looked so sweet, cheerful and innocent back there. And she's cute. Nasa edad na 7 pa lang siguro ito noon. Lumipat ang tingin niya sa lalaking kasama nito sa larawan. Tinitigan niya iyon ng matagal na matagal hanggang sa nakilala na din niya kung sino iyon. Nangunot ang kanyang noo nang makilala niyang siya iyong kapicture ni Skylight. Tumingin siya sa babaeng kasalukuyang nakaupo sa harap ng aparador at nagbubungkal ng mga gamit. Tsaka ulit siya tumitig sa picture at muling tumingin dito. Napansin siguro siya ng babae kaya tiningala siya nito. Ano yan? Tanong nito, sabay tayo at saka lumapit sa kanya. She took a peek at the photographs he's holding. Maya-maya pa iinagaw na ito iyon sa kanya. Nandito pala to. I thought kasama to sa mga naiwan kong gamit sa dati naming...
Kapag kuwan ay tumigil ito at dahan-dahang tumitig sa kanya, she flashed a wondering look at Dos before she stared on the picture again. Dos? Narinig niyang sambit nito bago nilakasan ng boses. Ah, kaya pala pamilyar ang nickname mo. Nag-aral tayo sa isang school nung elementary, sa Barangay Apple. Doon kasi kami nakatira dati ng mama ko kaso lumipat din ako nung grade 3. Grade 2 ako noon dito sa picture eh. Tapos ikaw, grade 4 o 5 yata? She looked at him again, but that time with a sweet smile, nakagaya ng ngiti nito sa picture. Natulala si Dos. Una dahil hindi niya alam na nagkakilala at naging magkaibigan na pala sila noong mga bata pa sila. Wala siyang maalala. Pangalawa, tinamaan na naman siya ng maganda nitong ngiti. Paminsan-minsan lang nangyayari iyon. At nangyayari iyon sa mga hindi niya inaasahang oras. Kaya ganun na lang ang impact niyon sa kanya. Hindi ko alam na ikaw pala yung kuya na yun. Lagi mo kong tinutulungan noon na mamulot ng tuyong dahon sa Science Park tapos pagdating ng uwian, sinasamahan mo ko sa gate habang hinihintay ko si mama. Nakita mo na kasi ako dati na binubuli ng mga kaklase kong lalaki. Ipinagtanggol mo ko, kaya kita naging kaibigan. Hindi mo ba naalala? Ah, nawala nga palang alaala mo dahil sa ipis. Sumama ang mukha niya nang marinig ang mga huling sinabi nito. Nakakalalaki siya ah. But then, he smiled obviously habang iniisip na nangyari palang mga bagay na iyon noon. Siguro ang cute niya. Siguro ang sarap niyang kurutin. Sayang nga lang at wala siyang naaalala. Sinundan niya ng tingin si Skylight nang maglakad ito pabalik sa harap ng aparador. Hinugot nito ang isang maliit na drawer doon at sinilid ang picture, tsaka ito nagpatuloy sa ginagawa nang may mga ngiti sa labi. Dos? Usal nito habang abala sa pagkakakalkal. Sagot niya. He sat down with one knee to pick up some scattered things on the floor. Bakit nga pala hindi ka nagpatuloy sa pag-aaral ng law? I heard you were on your second year when you stopped. Sana tinapos mo. Natigilan siya sa pagpulot ng isang walang lamang ballpen. That incident suddenly hit his mind. A kind of incident he wanted to forget but still clearly playing on his memory. Bakit yung cute na alaala ang hindi niya natatandaan? Bakit hindi na lang sana iyong pangyayaring iyon ang nawala sa kanyang memorya? Bumuntong hininga siya. Dahil kay Stacy. Mahina niyang wika. Napansin niyang sinulyapan siya ni Skylight. Sabay kaming nagpunta sa London para mag-aral. Law sa akin, fashion naman sa kanya. Ipinagpaalam ko na pa kay na mama na titira kami sa iisang apartment para makatipid. Tuition lang niya ang inaalala niya noon. The rest, ako nang gumagastos mula sa renta, sa bills, sa pagkain. Maski mga gamit niya ako ang bumibili. Sabi ko okay lang na ibigay ko ang lahat sa kanya. Magiging asawa ko naman siya pagkatapos namin mag-aral. Pero bakit kayo nag-break? Nagpakawala ulit siya ng malalim na hininga. Siguro may kulang pa sa akin. O baka kulang lang talaga ako. Nag-short vacation lang ako dito pero hindi ko sinabi sa kanya ang return flight ko. So sorpresahan ko siya sa anniversary namin. Kaso ako yung nasorpresa. Sa mismong apartment ko siya nahuli sa akto kasama ng isang British na model. Napangisi siya nang tingnan niya si Skylight na may kahalong lungkot at pagkaawa. That's a relief for him, though. Sa wakas na ikwento niya na rin niya ang pangyayaring kiningkim niya sa kanyang dibdib ng mahigit 1 taon. Naikwento niya na iyon nang hindi na siya nasasaktan. Napangiti na siya. Kung hindi naman sila naghiwalay ni Stacy, hindi niya makikilala si Skylight. Parang hindi makapaniwala si Skylight nang makaapak siya sa bahay ng mag-asawang kinikilalang ina at ama ng kanilang syudad. First time niyang pumunta sa bahay ng mga Madrigal. At kung hindi pa siya pinilit ni Dos ng maraming beses, hindi niya iisiping pumunta roon. Dala-dala niya ang kanyang baby na nung mga oras na iyon ay mahimbing na natutulog sa mga braso niya. Attorney Magsaysay? Bahagyang nagulat ang tono ng kasama niyang si Dos nang madat na nila ang lawyer na mag-isang nakaupo sa malambot na sofa ng ingranding living room. Tumayo si Attorney Magsaysay at nakipagkamay kay Dos.
Gagawin rin sana nito iyon sa kanya ngunit hindi malaya ang mga kamay niya. Nagngitian na lang sila bago ito bumate. Kumusta, Miss Ong? Mabuti naman, attorney. Simple at mahinhing sagot niya. Huli niya itong nakita noong huling araw ng trial ng kanyang kaso sa korte at hindi rin sila nakapag-usap noon kaya hindi pa siya nakakapagpasalamat rito ng pagtulong nito sa kanya. Thank you nga pala nung pasasalamatan niya dapat ito dahil sa pagbibigay nito sa kanila ng itinagong CCTV footage mula sa Lee Garden Inn ng kampo ni Adrian. Ngunit pinigil siya nito. You don't have to, Skylight. Trabaho naming mga lawyer ang ipagtanggol ang aming mga kliyente. Kriminal man sila o biktima. Pero tungkulin natin bilang taong gagawin kung anong tama. If there's someone you have to thank, it's Dos. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana maliliwanagan ang isip ko. Napasulyap siya sa katabing lalaki tapos ngumiti siya ng pasimple. Sa isip niya, kahit hindi naman siya magsabi, alam na ni Dos kung gaano siya ka-thankful. Siguro para sa iba, napakamalas niya dahil sarili niyang pamilyang kalaban niya. Ngunit para sa kanya, mas maswerte siya because he has a man. She's grateful, although ang daming kapalpakan ni Dos. Kahit parang lalampa-lampa ito, kahit gumagawa ito ng kahihiyan o takot sa napakaliit na ipis at kahit minsan parang si Sakuragi ng slam dunk ito kung kumilos at magsalita. Iyon naman ang mga bagay na nagpapa-espesyal dito. Alam niyang likas itong mabuti at matalinong tao. Natakpan lamang iyon ng pagkabigo at sakit. Alam niyang hindi siya nagkamaling piliin si Dos. Nang magpaalam si Attorney Magsaysay, inanyayahan siya ni Mr. Madrigal na pumunta sa dining room upang kumain ng lunch. Iniwan muna nila si Baby Ayos sa isang maid upang siya ay makakain ng maayos. Masaya siyang kumain katabi si Dos at kaharap ang mama at lola nito. Walang ibang mga ginawa kundi ang magpakita ng pagkagusto sa kanya. Kakatuwa nga naman talaga na ibang tao pa ang nagbibigay ng kaukulang atensyon sa kanya. Ibang mga tao ang umingiti at pumupuri sa kanya sa halip na ang kanyang sariling pamilya. Gayunpaman, labis siyang nagpapasalamat. I know this little guy will grow up so handsome. Nako. Pangiti-ngiti parang naiintindihan niya yung sinasabi ko. Tumawa ang lola ni Dos pagkatapos iyong bigkasin. Kinalong niya si Baby Ayos pagkatapos nilang mananghalian habang sila ay nasa sala. Kakaalis lang din naman ni Mrs. Madrigal nung mga oras na iyon upang tugunan ang tungkulin sa City Hall. Napapangiti na lamang si Skylight habang pinapanood ang matanda na nilalaro ang kanyang anak. Panatag ang kanyang loob. Alam kasi niyang hindi lang dahil sa may utang na loob ang pamilya Madrigal sa kanya, kaya mabait ang mga ito sa kanya at sa baby niya. O kaya tanggap siya ng mga ito kahit isa siyang may tuturing na disgrasyada. Hindi iyan ganon. Likas na mabuti ang pamilyang ito. Likas na maunawain. Sa oras na makasal sila ni Dos, kung sakali dumating ang pagkakataong iyon, alam niyang bukal sa loob na ituturing ng mga matatandang Madrigal na parang tunay na apo ang anak niya kahit hindi nila ito kadugo. Pangiti-ngiti siya habang nag-iisip ng mga bagay-bagay nang tumunog ang kanyang cellphone. Inilabas niya iyon mula sa sling bag niya at sinagot ang tawag mula sa isang unregistered number. Ito po ba si Miss Skylight Ong? Tanong ng babae sa kabilang linya. Ako nga, bakit? Ma'am, sa Cherry General Hospital po ito. Gusto lang naming ipaalam na yung boyfriend nyo na aksidente at kasalukuyang naka-admit sa private ward. Otomatikong naningkit ang mga mata niya nang marinig ang salitang boyfriend at napasulyap pa siya kay Dos. Tila naintriga na naman ang huli kaya siguro siya nito tinitigan ng malalim. Sorry pero kasama ko ngayon ang boyfriend ko at hindi siya na-involved sa anumang aksidente. Lalo siyang binigyan ng nakakaintrigang tingin ni Dos. Papatayin na dapat niya ang tawag na inisip niyang isa lamang uri ng prank call. Ngunit may narinig siya mula sa kabilang linya na pumitik sa kanyang ulo. Baka kilala niyo po si Kin Torres? Nag-pass out siya pagkatapos niyang ibigay ang contact number ninyo. Until now, hindi pa siya gising. Bukang bibig niya ang pangalan ninyo bago siya nawala ng malay. Sandali siyang natahimik. Kapag kuwanay na pagkawala siya ng malalim na hininga bago niya kinuha ang hospital room information ni Kin Torres.
Hindi siya sigurado kung totoo ngang na-aksidente ito dahil maaari lang ding gumagawa lang ito ng paraan upang magkita sila. Subalit pupunta siya. Pupunta siya at ipapaalam niya sa lalaki ang kanyang saloobin. Tumayo agad siya nang matapos ang tawag. Okay lang po ba kung dito muna si Eyos? Tanong niya sa matandang kasama nila. Kukunin ko na lang ho siya mamayang hapon. Oh, it's absolutely fine, Iha. Mabait naman si baby eh. Magiliw na sagot ng matanda. Saan ka pupunta? Tumayo si Dos at pinakitaan siya nito ng nag-aalalang titig. Nag-alangan siyang sumagot. Hindi niya masigurado kung dapat ba niyang sabihin rito ang tungkol sa lakad niya o kung dapat ba siyang lumakad at harapin ang kanyang ex-boyfriend. May alinlangan siya sa parehong bagay. Ngunit ano bang mali sa pagpapaalam na pupuntahan niya ang kanyang ex? At ano bang mali kung pupuntahan niya ito? At least she won't go there to do some kind of cheating. Pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip, sinagot na rin niya ang tanong ni Dos. Pupuntahan ko si Kin sa ospital. Na-aksidente raw siya. In an instant, nakita niya kung paano nagbago ang facial expression ng lalaki. It turned partially dark at may tanong sa mga mata nito, ngunit hindi nawala ang pag-aalala roon. Akala niya hindi siya nito papayagan. Akala niya pipigilan siya nitong pumunta sa kung saang parte ng impyerno naroon si Kin. Akala niya magtatanong ito kung bakit kailangan pa niyang puntahan ang ex-boyfriend niya. Pero nagkamali siya. Dylan Eros did the most proper thing a gentleman would ever do. Tara, samahan kita. Seryoso nitong saad.